namin, Panginoon. Labo pinaglangit. Nagagat siya namin, Panginoon, ng iyong kaharian. Sa pamamagitan ng ating pagpupuri. Hallelujah, Jesus. Sa iyong kapurihan at pasalamat namin, Panginoon. Tuhan sa Panginoon. Amen. Praise the Lord! Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat na pinagpalang na ng prayer siya dahil. Salamat po sa dalawang kailangan sumagot. Magandang gabi po sa inyong lahat. So ito yung isa sa mga actually ito yung isa sa inaantay ni Elshadai. Yung portion na pagpapasalamat sa Kanya. Amen? Kasi wala tayo pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Sige, tatahimik mo na ako at tapusin niyo muna yung business niyo Handa na po bang makinig? Okay, praise God. Ang babait. Pag pinagpala talaga ang babait. Praise the Lord. Once again, ito yung oras na inaantay ng Diyos na magbalik tayo ng pasasalamat. Kung kanina pinuli natin siya sa pamagitan ng pag-awit, kumonect na tayo. This time, ikaw naman yung gagamitin ng Lord para kumonect sa kapwa na maranasan niya yung pinagpala. Kasi minsan, hindi natin nararanasan hindi natin hindi po natin minsan napapansin na pinagpala para tayo ng Diyos. Amen po? Kasi more on, nakatingin tayo sa reklamo. Pero kung titignan natin po, kaya nung minsan nasa jeep ako, nakasakay ako, nagmamaktul ako kasi parang hindi, basta may ganang sitwasyon. Kasi katabi ko pala, parang wala nang, yung anak niya, may cancer, dadalhin sa ospital, samantalang ako, wala nang may suot doon sa papuntahan ko, nagre-reklamo na ako. Diba yung gano'n? So, yun kaya may patutoo, kasi po, ito po ay babalik sa pasasalamat sa ginawa ng Panginoon. So, alam ko na kayo pinagpala. Amen? Amen po ba? Ay, salamat po pala sa pagnalaw ng Brother Jomar. Dalas-dalasan mo to. At salamat at sana kumpleto lagi para masaya, no? Sister Jonah, lahat po, para masaya. Once again, balik tayo sa patotoo ng buhay. Sino pong pinagpala? Sino pong mauna? Amen. Si Sister. Dalawa si
sa kaunlaran ng gawain natin at lalo-lalo na para sa luwalhatian ni Yahweh Israel. Thank you, Lord. Salamat po sis. Totoo po ang Diyos natin ay pagmamahal. Diyos ang pagmamahal. Amen. At sister po. Maganda po na naman ako po sa inyong lahat. At isip sa lahat sa ating nakilang Diyos ang Yahweh sa dahil. Ang isip po sa inyo yung pagulihan ng ating Panginoon. Nung pong Martes ay kasi kami nga pong kasama ay bali ay isang buwan at walang kasama. Umuwi po yung ating magkano sa kainan. So, ikamonti po hindi po ako araw-araw naglalabas. Ngayon, sa tuwing ako maglalaba po, doon po ako naglalaba sa terrace namin. At yung kung pinaglabhan, yung ko na rin binubuhos. Parang nasabi ng aming naglalaba, kung ako naglalaba, huwag ka na ng sinelas, huwag nang madulas. So nga nakakakot na aking sabi ng isa. Kasi isang pa akong nakulo ay wala ko yung lakas, wala yung anabang, kaya laging sabi na sa kanya ng sinelas. Ngayon, nakakatigas ko ang ulo na yung dahil nga po sa nagtrabaho, ang sabi ko ng aking naglalaba, hindi mo siya makakakawin ng nilalaman mo. At lalabang ko yung overset na napakakapal kung sinaunang overset ay nilalaman niya siya po ay naglalaba. Ano po, habang nangalastis, tapos na po kami ngayon, ako po ay yung aming terrace ay merong step, tatlo po yun. So ngayon ay sabi ko ako maglilinis ng anay sinilas doon sa lababo kasi may lababo kami doon sa labas. Habang daladala ko yung isang tratela ng tubig na kayo ay sinema, nagulas po ako. At purihin po ang Panginoon kasi ang sabi niya purihin ang Panginoon kasi iningatan po niya ako. Ano po ninyo ay kung hindi po ako nasa mundo sa aking kadalasan, siguro po ay may kalalagyan ako. At ang kabutihan po ng Panginoon Diyos ay nasabi ng aking kadalasan, siya ay nagiging nung aming co-present. Ngayon kung bakit siya ay susunod sa akin, wala naman siyang kukunin o sa mapapa. Sumunod po siya, yung pagkasunod niya ngayon, ay siya nakatingin sa malayo, siya pagpapasap ko, kaya nasabi niya ng aking pulo, ito, tumama po itong gilid niya, ito, bumubol po itong kabila ng aking siguro sa pagsalon niya, ito lang ang sinalon niya, nakitagilid po ako. Pero kung hindi po ako nasama, siguro po, ay may kalalagyan na po at sa gilid po ng blessing ng aming kagagana o katuliyon. So, parang nawalan po ako ng malay kasi talagang ang sakit ng aking puwet, ang sakit din ng aking ganito. Hanggang ngayon ay bukol pa. Kaya, yung nawalan hapon ay nag-compress po ako para po mawala yung bukol. Ngayon, sabi nung ako'y binuhat ng mister ko, ay tininig ko, ay, nasampat ko, nakita po akong nagsabi na sabi ko, Yahweh, salamat. Niloob mo na ako ay madulas. Nagalit ko ng aking nadalasan. Sabi niya, aba, ikaw kayo nasa wish na kasi bakit mo sa magpapasalamat ka sa Diyos at niloob mo. Nanadulas ka. Sana sinabi mo ay salamat, Lord, at iningatan mo ako. Kaya nagkakasuhan ka nadalasan. At ang sabi niya, sige, bukas, madulas ka na ng mga kanya sinabi mo. Salamat sa Diyos at ako'y nahiwa. Kasi nandito po ako nung time na yun, kaya kapasalamat ang Diyos talaga. Ang Diyos ay talaga nag-iingat sa bawat lingkod niyo. At kung hindi po ako naalala ng aking brother ng fans, puro nga po ay may kalalagyan ako. At pukul ko lang ng ngayon yung aking nagiging. Praise the Lord! Salamat po ang ating nakilang Diyos. Pag may bata, yung anak natin na sa agdan, sabi, hulog na, nahulog na. So, talagang yung power ng ating nila. Last po, last share, Sister Reyna,
meron ka bang 3 minutes? Purihin ang Diyos! Hallelujah! Di ba para every as much as possible, pumunta po ako rito or kung Thursday naman po, Thursday sa Santa Anastasia. So, naliwala ako. So, sabi ko tayo kami plano ko ng sabi ko, Lord, parang kami pag-usap ako. So, tayo ko umaga, parang plano yung po, gano'n na lang. Iyan namin itong bata, pero sa mahal. So, nakakalahati rin ako. Pero talaga ka, yes. Tapos, kasama ko lang yung hindi ko talaga hindi talaga yung pwede ko na asking talaga ko pa. Kasi siguro nakita ka na talaga ni Lord na nung una may asking ako, pero pag nagkakasabi, pagkaan mo niya, parang magbibili, Lord ko dali na ako kahit na bibigyan kita ng tayo ng ate. Kasi nga parang nagkakasabi, kung Monday to Saturday, prepare niya, papasok talaga ako. So, pero sa kanya minsan, parang ang tuloy pang-gusto na, iba yung sa talaga ko ba? So, parang gabi parang lagi ko kasi nga, ano sa mali na. Pero nung before na talagang parang ako, sobrang sakit. Sikis na siya, bumalik ang COVID na sabi ko, sir, COVID na muna sabi ko, sige, bibigyan natin ng talagang na-effect ng COVID. Sa dalawa, pag-galing yung video, may naman operasyon na ako naman, kasi nurse po ako, kaya medyo alam ko kung saan yung part ko. Sobrang sakit talaga yun. Alam niyo po yung point na, no? So, nawala yun sa strategic. Tapos nung, so, ngayon, medyo okay po. Everything is okay. Hindi ka na. So, kanina ko magkakataon, so, usap pa kami ni Mama Loy, boss ko, okay. Tapos kung later, ano nangyari sa'yo? Bakit? Kanina ko ba? Pero pinag-isa ko duty ng mga bata na sabi ko, kaya ng birthday mo, sa may lugar, pero hindi ko tayo, eh. Ganun na lang ako, hindi ako nang ako sa mga bagay. Mga bagay ko rin, hindi kanina. Ulit ko na teacher, hindi ko tapos dito, gawin mo ko dito sa sila natin ba siya. Sabi niya, sige na, sabi ko, ano lang siya tayo, lola natin yung kapas sa lola. Okay, sige. So, nabigito na lang ako pumunta dito kasi nga nandun na. Ngayon, nakakatayo na ako yung hindi na kayo. Kasi talaga, kaya gusto ko na rin kasi kailangan na kumagapahal sa mga. And then, next year din na, nakuha na siya. Nag-sobrang sa ng province about 25,000. Sabi ko, Lord, gusto ko hindi na para 25,000. Kasi kung makapagpapatupan yun, kung mawala ng 15, dito lang na lang nagdago, 10,000 na lang para sa 15 upak. So sabi ko, bibigyan ako sa charity. Kasi mga madre, close ako sa mga madre. Carmelite, Agustinian, and Franciscan Pablo. Every time na lang bibigay siya. Pero, di ba sabi ko, hindi pa sabihin ko ano bibigay. Yung sabi ko, ma'am, kasi birthday ko na ng June, so sabi ko, sige, papakain tayo sa mga slab yung mga bata. Usually, bata sila tayo mga bata. So, bibigay ko kahapon sa Carmel 3,000, o sa inyo 3,000, and then yung sa pag-bibigay ng mga Franciscan, and then Marley, mga. Yung sinishare ko yun. Kasi nga, sabi ko, God, distribution din, ang pera, hindi ko pa tayo bibigay ko sa charity. So, yun, nasa ko sa akin si Lord, and then, kailangan ko sa tumarin natin kung ano yung pila sa mga amin natin sa namin. Thank you, Lord. Hallelujah. Joke. Ang bait ni Lord, kasi pag talagang kalooban ng Diyos, susunod ka. Kasi pag hindi ka sumunod, may kasamang halabit. Ang halabit na sakit sa tulungan. Kaya, huwag na natin asayin. Sabi nga ni Father Dave Concepcion, sabi niya lagi, kung gusto maging banal, make it happen. Gawin mo, pupunta ka talaga sa gawain. Kasi, tandaan natin, ang purpose ng buhay natin ay bumalik ulit kay Lord. Kaya, patuloy tayong sumamba sa Panginoon. At si Brother Las, na po, gusto ko lang matugtungan yung patulong ng sister. Kasi pareso kami ng days. Way back 4 years ago. Until now, hindi ko alam kung paano ako nakakatayo dito. Meron din ako problema sa back. That is lumbar spine. At na, 1 month po akong bedridden, 2021. Hanggang ngayon po, hindi ko alam kung paano ako nakakatayo. Kasi according to my MRI findings, 80% po nakaspill out yung fluid tumatama sa buhay ko.
So, hindi ako makakuha talaga ng pero sa pagpapala po ng Panginoon, gusto ko dugtungan siya, yung natutunan po sa ating punong lingkod. Dahil during that time, 1 month na akong bedridden, naiyak ko kami kung si aking pumapuntaan. Sabi ko, wala na, iiyak na po ako, nasa hospital ako. At ang Panginoon, pinupay niya po na napakamahal po ng MRI. Ilang beses ako ng MRI. Kung di po ako nagkakamali, that's 20,000 pataas bawat MRI. At sa private hospital pa ako nire-request. Pero talaga pong tunay na buhay niya ang Panginoon. Pinupay niya po lahat yun, wala akong binayaran. No? Pati yung bill ko sa hospital, bayad po lahat. Gusto ko lang po, hanggang ngayon, hindi ko po alam kung paano ako nakakatayo dito sa harapan niyo. Sinunod ko po yung turo ni Brother Mike. Sabi niya, kapatid, makipag-covenant ka sa Panginoon. At during that time, kung gabi nakipag-covenant ako sa Panginoon, nag-record sa akin lahat ng mga narinig ko sa playback. Kasi wala na po akong time. Lagi na lang ako ng cellphone playback, online sa DWXI, online class, hindi na po ako makakilos. So talagang kulang na lang, i-pampers ako, yung wala ko talaga magpa-pampers. Pinipilit ko talaga pupunta ng siya. Pero hindi na po ako makapunta ng ihit, kaya mo na lang po ako sa tabi ko. So, ang sabi lang sa akin ng Holy Spirit, pumunta ka ng Amorsolo. Tanda-tanda ko pa po yun. Yun ang inano sa akin, nag-iiyak na po ako ng gabi na talaga. Wala na po magawa yung doktor ko. Medical City po ako ng confine. Walang magawa yung mga specialista sa akin. Ngayon, sabi niya, unang matin ka ng Amorsolo. Iniisip ko, paano mo atin ang Amorsolo? Sa case ko, hindi ako makakito. Amen. Ang pangalawa, sabi niya, magsimba ka sa parokya o sa San Rafael, Parish Church sa Montalban, Rizal. And it so happened, tinupad ko po yun. Nagulat na lang din ako kasi sabi sa akin, nakalakad na po ako. After 2 days, nakalakad ako, nakapunta ako ng sila. Sabi ko, Sister Webo, may nakakapunta na ako ng sila. At tuloy-tuloy na po yung paggaling. At hindi ko rin po alam, kasi meron pa akong therapy na 6. Di ba lang po paano ko pupunta? Wala naman akong sasakyan, motor ko yung dala ko. So, nagpunta ko talagang yung kilos po ng Panginoon. Yun po yung gusto kong ipatuturo sa inyo. Sinamahan ako on the 3rd day o 4th day ng aking session na lang po, pumunta na ako ng Amorsol. At pinagsikawan ko sa buong mundo, live po kasi yun. At nandun naman sila Sister Eleonora Trias, lahat ng mga Edselica sa Pagkuwag ng Lord. Pinagsikawan, lagi na po kumate. At tinupad ko rin po yung mag-visa ko sa amin sa parokya namin. It so happened na yung day minister po ako doon. At salamat sa Panginoon, hanggang ngayon po, nakakatayo ko at nakakapagpigol sa Diyos ng Panginoon. Sugat po yung ayos ko. Nakita ng Diyos na magagawa. Hallelujah. Sabi ko ito ngayon ng lahat, walang gagawin ng ating Panginoon. Lalo ito po si Brother Ronnie and Reed. Pagulita ng Diyos. Hallelujah. Say
papabayaan man. Kaya salamat, Yahweh Shaddai, na binigyan mo kami ng isang Diyos na hindi nanghihiwan. Salamat, Yahweh Shaddai, na binigyan mo kami ng isang Diyos na aming tagapagligtas at manggagawag pa ng lahat ng aming mga karanasan. At binigyan mo kami ng isang Diyos na hindi patay, kundi na nanatiling buhay ngayon at magpakailanman. At nanatiling buhay ng doktor na nagpapagaling na lahat ng mga may sakit at karamdaman na lumalapit sa Kanya. At higit sa lahat, Diyos na makapangyarihan kung saan patuloy na nagsusupply ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya sa pangalan ni Jesus, sa hapon dito, sa gabi po, kami ay nagpupulit ng pasalamat sa iyo at naniwala kami sa gabi nito meron kang nakahula at nagkalasan na pagkain ng aming mga kaluluwag para kung mabuhay kami may ganap at tuwa sa araw-araw na aming buhay. Kaya panahon ko, sa aming pinasalamatan at inaangkin na meron kami
Ito po ang nasusulat. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangan magbata ng hirap at makamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang kamalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susukunin ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Kaya huwag kayo maalis sa lungsod hanggat di kayo napagkalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y sinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya kayo ng kamay at pinagpala sila. Samantalang ginagawa niya ito, siya na may lumalayong paakyat sa langit. Siya sinampa nila. Pagkatapos, sila nagbalik sa Jerusalem at dahil ang malaking kagalakan. Malapit sila sa templo at doon na pumuri sa Diyos. Mga kapatid, pero kapuri na pinagpapala na yamin. Mismo magpala ng kanyang kabutihan. Yung ating Ebanghelyo ay tumututo sa pag-akyat ng Panginoon sa langit. Tawag mo dito yung ascension, pag-akyat ng Panginoon sa langit. Okay. Alam niyo po, sa napakaraming lugar dito sa Israel, nakapagtaka na ang kanyang pinili na pupuntahan doon po siya na umakyat, paakyat sa langit. Doon siya na tempo paakyat sa langit ay ang lugar na Betanya. Nakapagtaka kung bakit ito yung pinuntahan niya. Subalit napakaraming mga lugar na pinalaan at pinapahaliman ng ating Panginoon at pinangaralan ng mabuting balita. For example, yung Judea, di po ba? Kilala. Yung Galilea, yung Tero at Sidon, yung Capernaum, hindi mo na. Yan yung Panginoon, yung Jerusalem, no? So, ang dami po eh. Nakilala yung sa lugar. Bakit itong Betanya na alas mo naman kilala? Dito mo siya, nag-ascension paakyat sa langit. Okay. Actually po, una pong pinisita ito ng Panginoon sa Luke chapter 10. Okay. Sa unang pagbisita niya, ito sa Luke chapter 10, hallelujah, ay, wagas dito po nagsimula ang gawain ng Panginoon. Diba? Sabi dito, Luke chapter 10 verse 38, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay, sa kanyang at ang kanyang mga agadas ng paglalakbay, pumasok siya sa isang ngayon, nagbuhay nilaga ng isang babae na nangalan ng Marta sa pananamino. Ang babae ko din ay isang kapatid na Maria ang pangalan, nakaupo ito sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang tinuturo. Ito po yung chapter 10, hindi na babanggit ko dito kung anong lugar itong lugar ni Marta at Maria. Pero dito sa chapter 12, pinanggit po, pwede ko kayo. Sabi dito, anyo na araw bago magpasya, si Jesus ay umating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Itinaganda siya roon ng hapunan, nagtingwad si Marta at si Lazaro, isa sa kasama ni Jesus. Kumuha si Maria ng mga papago na isang kalisay na narito. Okay. So dito po, sa John chapter 12, verse 1 to 3, nababanggit po dito si Marta, si Maria, si Lazaro, na ang lugar nila ay Betanya. So dito po sila nakatira sa Betanya. At ang una pong tumanggap ng Ebanghelyo ng Panginoon, tumanggap din kay Jesus,
Dito po sa tahanan nila Marta, Maria at Lazaro, nagsimula ang gawain ng Panginoon sa lugar ng Bitanya. Nabanggit po ni Brother Michael sa kanyang preaching. Naalala ko na ang gawain ni Yerusalem po, 40 years ago, nagsimula sa isang bahay din. Sa isang bahay din. Sa Silang Cavite. Sa isang bahay sa Silang Cavite. At ako po'y na-assign doon sa Silang Cavite at nakausap ko ba ang isang mayroon ng bahay na dinadaluhaan na nagkaroon ng gawain. At ang sabi niya, noong time na yun, noong 40 years ago, nung nagbukas ng gawain doon sa bahay nila, alam niyo po, si Brother Mike pa lang ang preacher. At siya ang nag-preach linggo na pumupunta at umahay doon sa loob mismo na bahay nila. Bata pa si Brother Mike nung time na yun. So, sa madalit sabi, doon ko nagsimula sa bahay nila, nagkaroon ng mga gawain doon sa sila, sa mga parabarangay, hanggang sa lumaganak sa buong Pagiti, hanggang lumaganak sa buong Manila, hanggang lumaganak hanggang sa probinsya, hanggang inabot na ang ibang bansa sa pagparalan ng buong Manila. Apat na pong taong nakalipas. Ito ba? Hanggang inabot na tayo dito sa lugar na sa Tutuan. Ganito din mo ang nangyari dito sa Bitanya. Na kung saan, nagsimula po ang gawain ng Panginoon doon sa lugar ng Bitanya sa bahay ng tatlong tao na nakatira doon. Si Marta, si Maria, at si Lazaro. Teka muna. Siyempre, bago dumating si Jesus doon, bago dumating ang Panginoon doon, bago tinanggap nila ang gawain doon, ano bang buhay meron ang mga taga-Bitanya? Ano bang kalagayan nila? Ano bang sitwasyon ng kanilang pamumuhay? Siguro, meron din doon sa Silang Cavite. Amen mo ba? Kung ano din yung pamumuhay nila, 40 years ago, no? Na wala pa Panginoon sa kanila. Tayo din. Ano kaya ang buhay natin nung wala pa si Jesus at di pa natin nakilala ang ating Panginoong Jesucristo? Di mo ba? So ito po yung buhay ng mga taga-Bitanya bilang background natin bago po dumating si Jesus sa kanila. At bago nila tinanggap yung gawain ng Panginoon sa tahanan nila, ganito po sila. Tapos silang magkakapatid. Alam niyo po, itong tatlong magkakapatid na ito, kumakatawan nito ang kanilang bakat pag-uugali, kumakatawan nito sa ugali ng mga taga-Bitanya na nakatira doon. Okay, number one, ang tumanggap po, unang-una kay Jesus at nagpapasok sa bahay nila doon sa lugar ng Bitanya ay walang iba kundi si Marta. Si Marta, malupot, sabi dito, malupot siya tinanggap ng isang babae na nangalang Marta sa loob ng tahanan nito. Si Marta. So anong buhay ni Marta? Nung wala pa siya sa Panginoon. Ang Marta po kasi, ang ibig sabihin ng pangalang Marta sa wika sa mga Hudyo at sa Israel, ang ibig sabihin mo ay ama. Oo. Acting with women. Sino sa inyo may pangalang Marta dito? Anytime yan na mahilig na mga Pilipino o pangalang Marta, no? Well, ang ibig sabihin mo yan, ama. Ang mga Bitanya, ang mga tao yan, halos mga yan ang pagkakilala sa akin. So, tamad mo yun. Pero ano ito nangyari? Pagdating ni Jesus at tinanggap niya si Jesus, anong nangyari sa kanya? O sabi dito, Luke chapter 10 verse 38. Ang sabi dito, ang babae nito ay may kapatid na Maria ang pangalan. Sabi dito, naupo na sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang tinuturo. Alala si Marta sa pagkatulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Tingnan niyo po nung na-meet niya si Jesus, ni Marta, nung na-encounter ni Marta si Jesus,
si Martha po ay may nagbago agad sa buhay. Alam niyo kung ano nagbago? Pumunta siya sa kusina at naghanda ng pagkain na kanyang bisita ng mga alagad ng Panginoon at mismo ng Panginoon Jesus. Hindi niya dati ginagawa yun. Siguro tayo din naranasan natin. Nung dumating si Jesus sa buhay natin, naging masipag tayo sa ating araw-araw na pagkakas. Kaya ba? Amin po ba? Walang taong tamad na tumanggap sa kay Kristo na hindi nagbago. Amen? So, nagbago po agad ang buhay ni Martha. Nandun siya sa kusina. At isang patutuo na talagang tunay na nagbago ay si Luke. Sabi yung binasa ko kanila sa John chapter 12. Sabi dito, 6 na araw bago magpaswa si Jesus ay dumating sa Bitanya sa bayan nila sa na kanyang binuhat. Ibig sabihin, bumalik na siya dito. Ipinaganda siya doon ng hapunan. Tingnan niyo po? Nung bumalik si Jesus ulit doon sa bahay nila, pinaganda siya ulit ng hapunan ni Martha. So, ibig sabihin, nung dumating si Kristo sa buhay ng mga taga-Bitanya, ang Espiritu ng katamaran na break ng ating Panginoong Kristo sa lugar ng At ang mga Panginoon, naalala ko tuloy sa amin sa Iloilo City. May lugar doon ng mga aswang. Kapag sinabi mo kahit anong ganda mo, pagtakarong ka, walang manliligaw sa iyong lalaki. Natatakot yung mga tao. Sabi, ay, siya na. Hindi mo, karamihan ang doon at naging matandang lalaka kasi wala akong nanliligaw sa kanila. Nalampasan na ng mga tao roon na ano sa nakatira doon, aswang. Eh, nakakahawa yan aswang. Kapag aswang daw ang tatay, ang gula, ang apo, lahat yan, mahahawa. Kung makipakasawa ka doon, yung pamilya mo hawaan ng Panginoon aswang. Ganon mo ang sistema. Pero, dito po, ganon din mo dito eh. No? Pero, kita niyo po, ang nagawa naman ng mga tao sa amin na lugar na kanina, kilala silang ganon, mapunta sila sa Maynila. Pagdating dito sa Maynila, magtatrabaho sila dito na sila pinagdala. Hindi nila alam, dahil pala ng aswang ito doon. Anyway, sa mga salita ng ulo, ako hindi ako naniniwala. Ang totoo, ang aswang ko ay espiritu ng demonyo doon. Kaya po ba, na sumasa kanila na kapag tinanggap si Jesus, magbabago yung buhay nila. Kaya po ba? So dito po, mapapansin natin na una-una po si Martha at pangalawa po si Maria. So, si Maria naman po, ang meaning po ng pangalan Mary or Miriam. Sa mga Hudyo, dalawa po ang meaning. Number 1, a young, beautiful lady. Isang magandang pinipili. Kapag po ang isang sanggol, ay pinangalanan siya, Mary, ibig sabihin, sa mga Hudyo, magandang batay. Napakaganda. Hindi ko pangalan ng Mary kung bakit. Maganda ho talaga yan. A young, beautiful lady. Ngayon, yan po ang positive meaning. So, ang mga kagabitan niya, ganyan po sila. Mga magaganda ang mga babae na atira doon na sulat. Nakukuha niyo po? And then, yung Mary po, ang ibig sabihin ng Mary ay ang negative meaning, rebellious young lady. Yan yung negative. Rebellious one. Hindi mo siya masunurin. Hindi siya masunurin. Hindi mo siya madaling utusan. At yun, yan mo din isa sa karakter ng mga taga-Bitanya. Before na nakilala nila ang Panginoon. So ito po si Maria, alam niyo po, nung dumating si Jesus, saan siya pumunta? Anong nagbago sa buhay niya? Sabi dito, ang babae ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan, na upo ito sa paanan ng Panginoon
nakikita sa loob ng bahay, laging nasa galaan. Lagi kung saan. Bakit? Kasi nga, hindi naman siya, si Marta kasi, na kapatid niya, tama. Ang inuutusan, si Maria. Kaya para hindi siya basta makutusan lagi, malaya siya. Nahihilibindi siya. Suwain siya. At alam niyo po, hindi na ugali isa ng mga taga, kita niyo, maganda sana lang, libindi, suwain. Pangatlo po, si Lazaro. Si Lazaro po, nang ibig sabihin ang pangalan ng Lazaro, asituli, sakilin. Sakilin. Oo. Actually, nung dumating na si Jesus dito sa Luke chapter 10, wala daw si Lazaro eh. Si Marta lang dito, at si Maria, yung nanatnan ni Jesus na malagay na sa loob ng tahanan. Nagkaroon ng luhay mula si Lazaro. Kano saan si Lazaro? Nasa pakamutan. Nasisakilin. Eh kung ganoon, ang magiging asawa mo, magpapagamot ka ngayon. Kasunod na linggo, magpapagamot ka. Kasunod na buwan, magpapagamot ka. Ang mga tao sa wilaya, ngayon, mga sakilin, mga suwail, mga rebelde, at tamad. Nung wala pa sa Panginoon. Pero nung dumating na si Jesus, anong nangyari? Actually, nung pagbalik ni Jesus dito, sila sana patay na eh. Di ba ba? Sabi ng Bible, 4 na araw nang nangangamoy sila sa loob. Sabi ni Marta, sana dumating mo ba rin ng maaga? Ang kaibigan mo nila patay na, 4 na araw nang nangangamoy at nailibing na po. Anong ginawa ni Jesus? Binuhay ni Jesus yung kaibigan yung Lazaro na patay na. Amen po ba? Nung dumating si Jesus sa lugar ng Bithania, pinunay niya ang mga Lazaro na may mga sakit at karamdaman. Pinagaling niya. Amen po ba? Ang mga taga-Bithania, kung tinanggap nila si Jesus, tinanggap nila ang Ebanghelyo, hindi na sila sakitin. Tinanggap na sila ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba? So, ito po silang tatlo. Pero tingnan niyo po ha, nung dumating si Jesus sa kanilang tahanan, single silang tatlo. Wala silang asawa. So, palagay mo na magkakasawa yung pamalo. Magkakapapasawa yung suwain at rebelde. Makakapakasawa kaya Lazaro na laking may sakit. So, karamihan na tao sa Bithania, walang mag-asawa. Pero alam mo po, nung dumating si Jesus sa tinanggap nila ng Ebanghelyo, ano ang nangyari? Alam mo ano nangyari? Kaya nga, tignan niyo po, iniwan ni Jesus ang huling paspas niya doon sa Bithania. Tignan niyo po, kung gaano kayo importante. Ganyan, sa ating Ebanghelyo, basahin mo natin yung Luke chapter 24 na ating binasa sa banda uli. Tignan niyo po, sabi dito, pagkatapos sila isinama ni Jesus sa labas ng Luzon, pagdating sa Bithania, itinas niya kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawa niya kanyang kamay, siya may palayo, paakyat sa langit. Tignan niyo po, no final blessings ni Jesus, bago siya umakyat sa langit, iniwan niya sa lugar ng mga taga-Bithania na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon na pinagaling niya, binagong buhay niya, at sila ay patuloy na naglilingkod kay Jesus na kanilang nakilala. Amen po ba? Walang pagkakaiba sa atin. Yung tinanggap natin si Jesus, tumanggap tayo ng kagalingan sa ating masakit at karamdaman. Binago ang buhay natin. Amen po ba? Pinagpala tayo araw-araw ng Panginoon. Amen po ba? Pariho eh. Walang pagkakaiba. Pero alam niyo po, iniwan siya kanila ni Jesus yung final blessing. Hindi mahal na tao ito eh. Alam niyo po, ay itong mga taga-Bithania, mayaman sila dati. Mayaman sila dati. Pero dahil sa kanyang pag-uugali, naghihirap sila.
galing sa buhay ng mga pagyaman. Hallelujah! Lord, diba? Ito po ang patunay na dati silang mayaman. Sa John chapter 12, basahin ko sa inyo lang. Sa John chapter 12, sabi dito, babalikan natin yung binasa ko. Anim na araw bago mag-crash pa si Jesus, dumating sa kita niya, labanan nila sa kanyang muling ginawa. Ipinaganda siya roon at nagsingkod si Maria at si Martha at si Lazaro na kasama ni Jesus. Kumuha si Maria, tingnan niyo po, kumuha si Maria ng mamahaling pabango. Alam niyo po, sinulit ko ito eh. Sa English, ang tawag dito ay very costly. Yung pabango na ito, tawag ko very costly. Napaka-mahalaga, napaka-mahal ito. Noong time na yun, ito yung pinakamahal na pabango na itinabi ni Maria, itinabi niya. Alam niyo po, so kung pinakamahal ito, naalala ko po si Pacquiao isang malaman niya sa abroad, bumili siya ng 1 milyon na pabango, regalo niya sa nanay niya. Bakit nakakabili si Pacquiao ng 1 milyon, isang pirasong pabango? Mayaman siya eh. Di po ba? May pira siya eh. Kaya bakit nakakabili si Maria ng mamahaling pabango? Kasi mayaman sila doon. Kaso lang, dahil sa sakit ni Lazaro, ipinagamot, naubos yung kayamanan nila. Kaya ba? At ang natira, itong mamahaling pabango. Alam niyo po, ang mga hudyong dalaga, nagtatabi sila talaga ng mamahaling pabango. Bakit kung galing nila yun? Kasi kung sino po ang makapagpatibok ng puso nila, ibinubuhos nila sa tao na bihag ng puso nila. Yung mamahaling pabango. Ito ba? Ibig sabihin, ito yung tao, pakasalan niya. Yung buong galing ng mga ito. Dito sa Ebanghelyo, sino ang nakabihag ng puso ni Maria? Sa Luke chapter 10, at anong sabi? Dito sa John chapter 12, ayan sabi dito, okay, balikan ko kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang dalisay na libra na nardo, ibinuha sa paa ni Jesus. At sabi dito, at humalimuyat ang bahay ng pabango. Grabe. Siguro nung ibinuha sa paa saan ibinuha sa paa ng Panginoon? Bakit niya ibinuha? Si Jesus ang nakabila ng pagmamahal niya. Diba? At pangalawa, tanda ito din sa pagsamba ng mga Hudyo sa Diyos na nakilala nila. Ito ba? Yung pagpuhos ng pagpuhos. Tanda ho yun. Tingnan niyo po, wala siyang itinirangay kundi. Ibig sabihin, pag nagsamba si Maria kay Jesus na kanyang nakilala, buong puhos na pagsamba. Ito ba? Walang itinira. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong espiritu na pagsamba sa Diyos na nakita. Amen! Ano ba? So, ito po patunay na dating mayaman sila. Pero nakira dahil sa sakit. Pero alam niyo po, ang bandang huli, iniwan ng Panginoon sa kanila ang limbas. Tignan niyo po, balikan natin yung Ebanghelyo, Ebanghelyo ano nangyari. Samantalang siya, ginawad niya ito, samantalang iginagawan niya ito, siya na may lumalayong bakit sa langit. Tingnan niyo po siya'y sinamba nila. Pagkatapos sila ay nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. So anong nangyari sa mga binago ng Panginoon? Nanatiling sila sa templo. Sabi dito, palagi sila sa templo at doon nagpupuri sa buhay ng Diyos. Ilang taon na yung gawain nila sila dito? Ha? 34 years na. Ito na naman yung mga
binago ni Jesus dito, pinagpala ni Jesus dito. Alam niyo kung ano, 34 years na rin na palagi sa templo, pinagpupuli at nagpapasama sa Diyos. Amen? Ano po ba? So, kanino ay ginawa ni Jesus sa kanyang huling basbas? Ginawa ni Jesus sa kanyang huling basbas sa mga kagulitan niya na tumanggap sa kanya bilang Panginoon at tunay na tagapagligtas. Amen po ba? Pangalawa, kanino ginawa ni Jesus ang kanyang huling basbas? Sa mga mahal niyang naglilingkod sa kanya. Bakit? Naging workers po sila eh. Hindi lang po sila ordinaryo ng mga attendant. Tingnan niyo po sabi dito pinakahanda siya ng hapunan. Naglingkod, si Marta, si Lazaro, nakasalo si Jesus, at si Maria. So naging workers sila ng Panginoon. Ibig sabihin, lumago, umunlad ang pananampalataya. Hindi po sila ordinaryo ng mga attendant. Naglingkod sila. Kaya nga, kung hindi lumago si Maria, sa kanyang pananampalataya, hindi din ma-develop ang pagmamahal niya sa Diyos. Amen po ba? Hindi ko na-develop ang pagsamba niya. Maaaring hindi niya may buhos sa harapan ng Panginoon ang itinabi niya. Mamahalin Panginoon. Yung mamahalin pabango ni Pacquiao, may buhos niya kaya natin sa video niya sa harap ng Panginoon. Pagsamba. Ibig sabihin, talagang walang kasing halaga ang pagsamba ng isang lumako at umunlad sa pananampalataya kay Yahweh. Alam niyo po, sino itong, bakit, nakapagtataka nga, sabi ko nga, bakit? Sa kapitan niya, ginawa yung huling basbas. Ito po sa John chapter 11 verse 5, ito yung patunay. Sabi dito ni Jesus, mahal ni Jesus ang magkapatid, Marta, Maria, at Lazaro. Napamahal si Jesus doon sa kanyang misyon na yun, na tumanggap sa kanya, tumukok sa kanya sa lugar na yun. Yung unang tumanggap ako, na misyon po ako sa Romblon 1997. May isang pamilya mo na tumanggap sa akin doon. Doon ako pinatuloy sa bahay nila. Simula, yung mag-o-open mo talaga na gawain, wala pang wife, wala pang coordinator, walang opisina, walang lahat. Yung magsisimula talaga sa zero. Hindi po ba? So, tumanggap po sa akin doon sa Tablas Island sa Romblon. Alam niyo po, bago ho kinausap namin yung pare, bago kinausap namin yung visa, bago po pumayag sila at nagkaroon yung mga 2 weeks pa, bago ho nag-house-to-house kami, kasi isa lang ang premier partner. Isa lang eh. Paano ka mag-open na isa lang yung nag-request? And then, nag-house-to-house kami. Naka-encounter kami doon ng isang pamilya na mga 3 po sila na dating attender sila sa PICC sa Maynila. Na doon na atira. At naka-encounter din kami ng isang premier partner na siya ay yung nagtatrabaho sa loob ng SM Siomart. Ano tawag yan? Babae? Oo. Doon siya nagtatrabaho sa SM Siomart. At babae siya. Umuwi siya saglit kasi nga ang nanay niya inalagaan niya dahil sakit. Na-encounter namin sila at sila po yung ginamit ng Panginoon para magiging quiet na magbukas ng gawain doon sa kapila sa Romblon. Yun po. Lumagan na nagiging 4 ang gawain doon sa lugar ng Tablas. And then after 2 months, pumunta po yung Romblon proper. Nag-open mo doon, ang visa po doon nag-request na magkaroon ng gawain doon. Nakapag-open mo yung 6 doon. 6 plus 4, nagiging
nung nagsampu na, pinadala sa akin na dagdag si Brother John Sevillano. After 4 months, nagdalawa kami doon. So, nagpalitan kami, siya sa tablas, ako sa Romblon, pag nandun ako sa Romblon, sa tablas na naman siya. Dahil 10 na po nung gawain. Alam niyo po, hindi ko makakalimutan, hanggang ngayon may gawain pa ho doon. So, alam niyo po, yung tumanggap po sa akin, hindi po makakalimutan yun na doon nagsimula ang Ebanghelyo ni Yahweh sa dahil at yung naganap sa buong Romblon. Sino ba? Nagsimula po nito. Alam niyo po, ang gawain ni Yahweh sa dahil nagsimula lang sa bahay ng isa sa attender doon sa silang, pero lumaganap sa buong bansa, milyon-milyon tayong binago ng Diyos. Kaya po ba? Milyon tayong pinagaling ng Diyos. Kaya po ba? Milyon-milyon tayong naglilingkod na yon sa Diyos na nagbago ng ating buhay. Kaya po ba? Wala nang pagkakaiba dito. Sila din ganun. Ha? Milyon-milyon din sila na tuloy-tuloy mo naglilingkod sa Panginoon. Alam mo po, sa bandang huli, sabi dito, kanina ginawal ng Panginoon na huling pagpas niya? Sa mga nananatili sa templo na sumasamba sa Kanya. Sa nananatili sa templo na sumasamba sa Kanya. Ulitin ko yung pabasa. Sabi dito, samantalang ginagawa dito, pagdating sa Kanya, itinaas niya ang kanyang kamay at pinagpala sila. Ang blessing na ito po yun eh. Ang word dito sa wikang English ay be blessed them. Ang word na ito ay tinignan po sa original na salita ng mga Hudyo. Ito ay eulogio. Eulogio, which means blessing. Ang ibig sabihin nito na iginawad niya ng blessing at iniwan sa kagamitan niya ay ito, prosperity blessing, spiritual prosperity blessing, physical prosperity blessing, and financial prosperity blessing. Ito yung iniwan niyang huling final blessing niya sa mga Israel, sa mga kagagitan niya. At alam niyo po, tingnan niyo po, sabi dito, siya sinamba nila pagkatapos siya nagbalik siya sa Kadla, yung malaking kagala. Palagi sila sa templo at tuloy palagi nagpupulit sa buhay. Yung kanyang huling paspas. Kanino? Yung sino ang palagi sa templo na kaglay ang malaking kagalakan habang tuloy-tuloy nagpupulit sa Panginoon. Tayo yun eh. Hindi mo ba? Tayo yun eh. Ang huling paspas ng Panginoon, hindi lang sa mga kagamitan niya, kundi sa atin na nananatili sa templo ng Diyos na patuloy na sumasamba at nagpupuli sa ating Panginoon. Hallelujah! So yun po, mga minamahal ko mga kapatid, ang challenge po sa atin dito ay walang iba kundi mananatili tayo. Bakit manatili natin maintin yung huling blessing ng Panginoon na ulan ng basbas na iniwan ng Diyos doon sa mga kagamitan niya. Pili ko ba? Bilang mananampalataya, sino si Martha, Maria at Lazaro? Sila po ay mga mananampalataya ng Kristo. Pili ko ba? At tuloy-tuloy na sumasampalataya kay Kristo. Kung tayo po tuloy-tuloy sumasampalataya kay Kristo, araw-araw ang blessing ni Kristo ay sumasampalataya. Alam ko po, kapag tayo nanghihina o natin tayo sa buhay ng Panginoon, sabi nga ng Nehemiah chapter 8 verse 10, for the joy of the Lord is your strength. Kapag sumasamba tayo, bumababa ang presensya ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kagandahan. Kapag bumaba ang kagandahan ng Panginoon sa mga mananampalataya, ang lakasan niya ng mga mananampalataya. Pero for the joy of the Lord is your strength. Tingnan niyo po sa Ambel. Naalala niyo nung mga unang panahon pa, kapag sumigaw si Brother Mike, nagluluntakan yung mga tao.
ibalik ang sigawing papuri at pagsamba sa Diyos na nagpapala sa kanilang buhay. Kaya diba, ano nangyari? Nagkakaroon ng kalakasan yung mga lumalalo at nananatili sa templo na umaten lagi sa buhay ng Panginoon. Malakas na palakpak sa Panginoon. Kaya ito, habang tayo tumatayo malakas na palakpak po sa buhay ng Diyos, yung palagi nagtuturi sa ating Panginoon. Hallelujah. Kamayan mo nga yung katabi, sabi mo siya, katabi nararamdaman mo ba? Ang kalakasan galing sa ating Panginoong Jesus. Sinong sumisigat, sinong naniniwala na nararamdaman niya? Amen. Hallelujah. May oras pa naman. Bibigyan natin mo na lang yung papuri na pagsamba ng Panginoon. Yung wala na. Sige po. Bigay mo na lang ang best na
simenteryo eh. Ewan ko ba? Walang simenteryo sa langit. Kasi wala nang mamamatay sa langit. Buhay kayo! Okay, sige po, touch ko lang. Ang ito prayer request ko, ako natin yung ating prayer request sa bagay natin na walang sakit. At ang ininansin na yung ating prayer request din, so pangalan ni Jesus ay pumuli ng Panginoon. At ang patungan ng ating prayer request sa akin, sa pangalan ni Jesus, siya pa rin ang healer natin. Dahil pinakilala sa ating Dr. Mike for 40 years, hindi naman nagbabago si Jesus. Siya pa rin ang ating manggagamot na Lord. Kaya po ba? Napapagaling ngayong gabi nito sa pangalan niya. Kung mananiniwala ba kayo ng kapangyarihan pa ng pangalan ni Jesus? Yes, sa pangalan ni Jesus. Sa ating pagsama ngayon, answer tayo na tayo. Ang pinit natin, na may pananampalataya ng sakit natin. Patuloy din na pagalingin ng ating Panginoon. Patuloy na ating nagkalagasan ang ating kalabasan.
higit na sa aking pagkongga ng taon na nagpala sa amin. Patuloy na Lord, pagpalalit ko ng ito. Ang mga may sakit sa pangalan ni Jesus, o gawin na pinagaling mo lang. Kasi ang mga may request, ang mga ito, pati po lahat, o gawin kami answer prayers. At ang aming kong dalangin, na manatili kami, Lord, sa biyaya at grasya mo sa templo mo, na ma-enjoy pa rin tuloy-tuloy ang iyong malaking kaganahan. Ma-enjoy pa rin tuloy-tuloy ang malaking, ang kalakasan na galing sa at ma-enjoy pa rin tuloy-tuloy ang kagalingan na patuloy niya ginagawa dito sa amin. Sa pangalan ni Jesus, we declare 100% victory for our prayers in Jesus' name. Ang lahat ko sumigaw na, Amen! Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Celebrate Jesus, Bukas din po, meron po tayong healing mass at healing liturgy dito po sa Santo Tomas San Ezequiel Moreno. Mag-amay po kayo, lahat po ng mga may karamdaman, lalo na yung mga may sakit ng cancer. Itakasi po po siya ng sakit ng cancer. So bukas po, alas 6 ng umaga, dito po sa ating parokya, sa patay sa healing liturgy ni San Ezequiel Moreno. Salamat po!